Hello mga pangit! Happy New Year sa lahat! Hi, hi, hi! Nandito na naman tayo guys. Kamustahin natin ang New Year nyo. Ngayon ako nakapag-video. Kamusta ang mga New Year nyo? Kamusta ang pagpasok ng 2025 sa buhay niyo? O ilang araw pa is 7. Simula nung New Year 7. Kamusta ang naramdaman ninyo? Buo ba kayo sa isang pamilya sa New Year or naghihiwalay-hiwalay dahil sa may trabaho, busy, overtime? Okay lang yan guys kasi naranasan ko din kasi first time lang kami nag New Year na kulang kasi yung prinsesa ko may trabaho kaya hindi siya nag New Year dito sa bahay. Okay lang yan kasi may trabaho naman at may sahod naman din siya. Kasi bago lang siya kasi kaya nagsisimula pa siya. Pag sinabi na may pasok, papasokin talaga. Okay? Sa Bundeya pa siya trabaho. Kaya guys, okay lang yun. Kasi para sa kinabukasan naman nila yun. Okay. Anong pakiramdam no sa 2024? Anong kaibahan ng 2024 na buhay nyo at saka 2025? Sa 7 araw pa lang na nagdaan. Magaan ba ang pasok ng 2025 sa pamilya niyo or sa buhay niyo? Or mabigat? Kasi po yung sa akin, hindi gaya sa 2024, pagpasok talaga is super bigat. May away, may magulo ang pagpasok ng 2024. Hindi gaya ngayon, hindi naman nag-away, kaya lang may nabawasan na kulang. Yan lang ang naranasan ko yung pumasok ng 2025. Then tahimik naman, wala naman wala namang away. Yun lang ang kagandahan nung pumasok sa 2025. Then bumabangon na galing sa grabe yung naranasan ko 2024 talaga guys. Grabe, kwento ko lang. 2024 na grabing challenge talaga. Grabe ang challenge ko sa pamilya, sa financial, sa love life, ganon. Kasi parang tahimik lang ang love life, ganon. Simple lang, yan, ganon lang. Then yung sa financial naman is talaga, tagilid talaga. Super tagilid talaga yung financial ko sa 2024. Yung naranasan ko way back 2024. Grabe. Akala ko hindi ako makakabangon unti-unti. Kasi nagkaroon po ako ng anxiety, stress sa nangyari na yung financial ko is back talaga na na ubos talaga ang financial ko. Kaya lang sabi nga kapag nananalangin ka ng Panginoon or nagdasal ka na taimtim sa Panginoon, pinapagaan niya ang problema mo, pinagaan yung challenges na hindi mo lang naramdaman.
bagsak yung financial ko ha. Bagsak ang financial ko. Tapos, grabing ma-challenge sa pag-aaral. Mga bills, mga payment na ano talaga. Parang na ano talaga, parang binagsakan ako sa bundok. Yung nakaraan 2024. Hindi ko akalain, nakaya ko pala na na-balance ko, na ano ko, na-handle ko yun. Kahit may nagkaroon ako ng anxiety, nakaya ko pa rin. Hindi alam ng mga anak ko nagkaroon ako ng anxiety kasi hindi ko sinabi. Kasi pag sinabi ko, mag-alala sila. Kaya nililihim ko lang. Ano lang, ganun pala yata nanay eh. Kakayanin mo yung mga problema, kakayanin mo mga challenges para sa mga anak mo, para sa pamilya mo. Kinaya ko guys. Hindi ko akalain, unti-unti, bumabangon, unti-unti nakatapos sa pag-aaral anak ko. Kahit maraming challenges na dumating sa amin. Oo, naabot pa ako na nabenta ko yung mga nabili ko noon, nabenta ng anak ko na nabili niya noon, dahil lang para makatapos lang sa pag-aaral. Kasi bagsak talaga eh, ang tawag yan eh, bankrupt talaga yung financial ko talaga noong 2024. Akala sa mga kaibigan ko, mga kakilala ko o kaibigan ko na marami akong kaibigan. Dito mo talaga napapatunayan talaga guys. Marami kang kaibigan, dito mo makikita kung sino lang matira na tutulong sa'yo. Doon ko po, sa dami-dami kong kaibigan kakilala, may dalawa na tira na tumulong sa akin, na hindi ako iniwanan, nandiyan pa rin siya, kahit nahirapan sila, tumulong pa rin sila sa akin. Dalawa guys, dalawang kaibigan ko na nananatili pa rin sila. Hindi pa rin sila nagbabago. Kahit walang-wala ako, bagsak yung financial ko, na talaga, ubos talaga guys, ubos. Grabe, dalawa lang po. Ilagay lang natin sa 10 kaibigan o 20 kaibigan, dalawa lang ang nananatili sa akin. Doon ko pinapatunayan na sa hirap at ginhawa, may kaibigan ka, nakasalalay sa iyo or tutulong sa iyo. Hindi ka iiwanan sa ere. Kaya maraming salamat sa kaibigan ko si Corazon at saka si Lynn. Yan po ang tumulong sa akin na kahit papano natutulungan nila ako sa mga mga simpleng bigay, simple lang sa kanila, sa akin big na yun sa akin. Bakit? Doon ko po napatunayan na hindi pa rin ako nawawalan ng kaibigan. May natira pa ng dalawa. Kaya maraming salamat, Corazon Villari at Lynn. Hindi ko alam kung anong apelido ni Lynn. Basta silang dalawa yan, magkaibigan. Taga Bicol yan sila guys. Taga Bicol yan sila. Kaya proud ako sa kaibigan na yan. Kasi hindi ako nila iniwanan. Lahat ng problema nakikinig sila. Hindi sila nagja-judge sa akin. Na porke nawala ka na ng financial, sisirain ka. Porke nawala kang pera, sisirain ka. Wala. Hindi ganun sila na pinapalakas pa nila yung loob ko na kaya mo yan, Ate Bel, kaya mo yan, makabangon ka. Yun, puro positive ang sinasabi nila sa akin kasi nagkaroon ako ng anxiety guys.
Kaya, nagpapasalamat ako sa 2024 din kasi kung hindi ako binigyan ng ganun ka-challenge, ganun ka malaking challenge o ganun ka malaking problema, hindi ako nakatayo ngayon o hindi ako nakakasalita ngayon. Kasi nakaya ko guys. Sabi nga dinadown ka na sa ibang tao. Dating may pera ako, dating malakas ang pera ko, biglang bumagsak ang financial. Tapos doon, unti-unti, nagwawalaan ang mga kaibigan ko. Yan. Yes, marami akong atraso na hindi ko pa nabalik. Ngayon, unti-unti ko po siyang ibabalik sa kanila pag nakaraos po ako, unti-unti. Isa na lang po ang paaralin ko. Alam ko sa sarili ko na kaya ko na paaralin yung last kong anak na si Bunso sa college. Nakaya ko nga yung isa, ay dalawa sila nung nakaraan. Ngayon, isa na lang, kakayanin ko para makagraduate siya sa college. At yung mga atraso ko sa lahat ng mga naatrasohan ko, pasensya na kayo na hindi pa ako nakapagbigay sa inyo kasi inuuna ko yung tuition ng anak ko. Sabi nga, importante ang tuition muna bago yung atraso. Hindi ko din makalimutan yan kasi syempre, pinaghirapan din nila yan. Sa totoo lang guys, nahihiya din ako na matagal na hindi ako nakapag komunikasyon sa inyo kasi gusto ko pag nagko-komunikasyon ako sa inyo, meron akong maaabot sa inyo. Ayaw ko na yung mangako, ayaw ko na gusto ko pag nagkita tayo or makausap ninyo ako, meron akong maaabot sa inyo. Hindi ko po ikinakahiya yan kasi nakagraduate nakagraduate ang anak ko dahil sa mga ganyan Kasi mahirap talaga magpaaral ng college, guys. Akala ko, yung naitabi ko, kasya. Hindi pala. Diba? Okay lang yun, guys, kasi tapos na. Di ko akalain nagkaroon ng Latin ang anak ko. Congrats, Crystal. Na cum laude ka, umiyak pa ako kasi bakit? Nahuli kami pagbayad sa graduation fee. Kasi kulang ang naghahanap pa ng paraan. Kaya thank you so much na pinasaya mo kami lahat na mayroong kaisa-isang iskabal na nagkaroon ng Latin o cum laude. Sabi mo sa akin is, Mama, kailangan ko makapasok ako ng Latin. Ayun, ito na pagkakataon, guys. Grabe. Tuwang-tuwa ako kahit umiiyak ako na hindi ako nakarating sa PICC kasi wala na pong ticket. Siya na lang nagpunta. Grabing iyak ko doon. Magdamag talaga iyak ko doon, guys. Grabe talaga ang challenge, no? Walang imposible talaga kahit mahirap, kinaya niya. Minsan kulang yung pagkain niya, pamasahe na lang, hindi na siya kakain. Minsan binibigyan daw siya sa mga kakasin niya. O di ba? Ganon. Kung porsigido ang tao o bata na gusto makatapos sa pag-aaral, tuloy pa rin. Kahit mahirap yan, susuungin talaga niya. Kaya, congrats, Crystal, sa binigay mo na sa akin na diploma. Hindi lang diploma yung binigay mo. Mayroon siyang award na binigay mo sa akin. Nababayaran mo yung pagod ko, nababayaran mo yung hirap ko
sa araw-araw, kung saan makukuha ng pamasahe, saan makukuha yung tuition, pambayad, saan kukuha ng lahat. Diba? Kahit marami tayong utang, okay lang yan. Ang utang, mababayaran. Ang pagtapos or diploma, hindi mababayaran yan. At hindi mababawi, hindi makukuha sa ibang tao. Kasi yan lang po ang iiwanan ko sa inyo. Edukasyon lang po. Yan lang po ang pamana ko. Kahit hindi ako nakagraduate, hindi ako nakatapos, hindi ako nakatuntong ng college, meron akong anak na nakatuntong sila ng college. Dalawa na po siya nakatuntong college. Yung panganay, first year college. Yung pangalawa, cum laude. Yung pangatlo, gusto niya mag-college din. Paaralin ko talaga, guys. Grabe, no? Grabe ang ano talaga. Grabe ang kwento ko nung 2000, way back 2024. Yung challenges talaga, guys. Super. Sabi nga pwede na akong i-story, ilagay sa maalaala or sa magpakailanman. Wala nang maalala, wala nang pakailanman. Kaya, yung kwento ko nung 2024, grabe. Na ibili na lang sa pagkain, ibigay na lang sa yung pamasahe para makapasok sa school. Ito na nangyari. Nagkaroon siya ng Latin. Kaya, congrats, proud nanay, na mayroon po akong nakagraduate na college with Latin cum laude. Di ba nakaka-proud ng nanay? Akala kasi ng iba na hindi ko na kaya kasi nawala ako sa nawala ako doon sa trabaho ko na doon nakakaipon ako. Siyempre po, nawalang gana ako doon kasi sa nangyari talaga. Hindi ko na i-detalye, guys, kasi sama ng loob talaga ako. Nagsama ng loob ako doon sa nangyari sa akin. Kaya tumigil ako. Tumigil yung ano ko doon. Sabi ko, kaya ko na to. Ayan. Kaawa ng Panginoon. Sa ngayon, guys, yung 24, galit ako, sama ng loob. Parang ayaw ko kausapin yung mga kasamahan ko. Ayaw ko kausapin ng mga kasamahan ko. Kasi galit nga ako sa nangyari. Kaya lumayo ako. Hindi ako nagpaparamdam. Kahit tumawag sila, hindi ako nagpaparamdam. Gusto ko manahimik. Gusto ko matahimik ang buhay ko. Gusto ko walang nagsasalita sa mga negative, mga gusto ko positive lang lagi. Sa ngayon, guys, 2025, nawala yung galit ko, yung puot ko, nawala yung puot ko sa nangyari doon sa trabaho ko. Na lang, yung sama ng loob na lang. Yung sama ng loob, madali naman anuhin yan kung pag-uusapan. Kaya lang, hindi ko muna, ayaw ko muna makipag-usap. Hayaan na lang muna ang panahon na humilom yung sugat na nadaanan ko. Diba? Thank you Lord din kasi nandiyan pa rin si Lord naggagabay sa akin. Hindi naman ako perfecto na tao. May makasalanan naman din ako sa isip, sa salita, sa gawa. Makasalanan. Wala naman perfecto na tao. Ang sabi ko nga pinapaubaya ko na lang kay Lord ang mga nangyayari sa 2024 until now sa 2025. Sana gamayan ako. More blessing, more financial na makabangon po ako ulit sa financial. Sana bigyan ako ng siksik gliglig umaapaw 2025 or forever na, guys, para makakatulong na din ako sa ibang tao, sa pamilya ko. Guys 2024 hindi po ako nakakatulong sa magulang ko. Gustuhin ko tumulong
Kaya lang inuna ko muna ang sarili ko, sariling pamilya ko para makabangon kami. Pag mayroon na po guys, maluwag-luwag na or may extra na, makakatulong na po ako ulit sa magulang ko or sa mga kapatid ko or sa mga kamag-anak ko na hindi ko natulungan. Grabe guys, grabe tinatawanan ko na lang na na grabe talaga si Lord. Grabe talaga si Lord na hindi mo na malayan na kaya ko pala. Binigyan ako ng challenge. Kasi sabi nga nila kapag hindi mo madaanan yung challenge na yan, kahit walang-wala ka na, kahit walang-wala ka na, hindi ka susuko. Ito na yan, hindi ako sumuko guys. Muntik na ako sumuko. Kaya lang, yung taimtim mong pagdadasal, taimtim mong inihingi na magkaroon ka ng bagong financial, bagong buhay, na aayusin na. Ayan. Ito na guys. Grabe. Nagpasalamat ako kasi buo pa rin kami, pamilya. At buo pa rin ang puso ko. At binalik niya si Belle na dating nawala sa nawala siya sa line lumayo talaga siya. Parang nandun nagpunta sa bundok, namumundok. Para hanapin lang niya yung yung pagkatao niya. Di ba? Ang lalim. Hinahanap niya yung pagkatao niya. Ayun, na-realize, unti-unti, inaccept na lang po niya ang mga challenges. Kapag inaccept mo, hinarap mo yung mga challenges, pinapatibay ka ni Lord. Pinapatapan ka. Kasi sa dulo na yan, mayroong naghihintay sa'yo na magandang buhay sa pamilya niyo. Yun lang guys. Maraming salamat sa kwento natin sa ng New Year. Kinukumusta ko lang po ang New Year. Binalikan natin yung nakaraan hanggang ngayon. Dapat 2025 may pagbabago na po ang buhay namin. At makakabalik na po yung financial freedom na po sa pamilya ko. Need ko po financial freedom, health freedom, at anong tawag dun? Yung makapunta sa ibang country, na makapasyal yung mga anak ko. Yung anak ko may passport na, si Prinsesa, yung panganay ko wala pa, at saka yung bunso, kukuhaan ko siya ng passport sila para balang araw magkaroon kami ng financial freedom. Pagkaloob ni Lord, makapasyal ko po sila sa ibang bago ako mawala sa mundo. Yun lang guys. Maraming salamat. Huwag niyo kalimutan guys, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Rosabel Escabal and Rosabel TV Bisaya Girl. Paki-subscribe, like, and comment para updated po kayo sa mga upload ko po, sa mga vlog ko na ina-upload. Sana panoorin niyo guys, huwag niyo ikakat para magkaroon ng views po. At makilala po ako dito sa YouTube. Maraming salamat guys and God bless. Bye!